Niyapos ang batok ng lalaki at hinila palapit sa mukha nito. Mahinang ungol ni Maylin. Isang tunog ng sirena ng mga paparating na sasakyan ng mga parak. Natigil ang halikan ni Simon at Maylin. Sinalubong sila ng maraming pulis na nagkalat sa compound. Tinaas nila ang mga kamay at nagpakilala silang mga pulis din, sabay pinakita ang kanilang mga tsapa. Matapos makapagpaliwanag sa nangyari ay dinala ang dalawa ng mga pulis sa malapit na ospital at nagbigay ng mensahe ang mga pulis sa kampo ni Simon. Habang ginagamot sa ER si Simon ay panay ang tingin niya kay Maylin. Dito talagang napansin ni Simon na maganda rin si Maylin. Hindi nga lang kasing flawless at kasing tangkad ni Melissa, pero maalindog rin ito. Malalaki ang hinaharap at malaman ang mga hita. Napangiti si Simon sa dalaga. Umiwas ng tingin si Maylin pero sumulyap ito at nahuli ni Simon. Di na lang nakatiis si Maylin at napangiti na lang rin na animoy kinikilig. Halo-halong emosyon ang naglalaban sa dibdib ni Maylin. Hindi nito maipaliwanag kung natutuwa ba siya o nahihiya nang umamin siya sa tunay na nadarama para kay Simon. Kahit hindi pa sabihin ni Simon at Melissa ay alam na ni Maylin na magkasintahan silang dalawa. Tila nawala ang takot at pag-aalala ni Maylin sa kapatid. Nangako si Simon sa kanya at kumpiyansa siyang matutupad ito ni Simon. Maylin, diyan ka muna. Punta muna ako sa banyo. Wika ni Simon. Bagong lagay lang ng benda sa mga sugat niya. Hindi masyadong napuruhan si Simon at tumagos lang ang 2 bala. Hindi na siya nagpa-admit. Naghanap si Simon ng banyo dahil under renovation ang banyo ng mga lalaki. Nagtanong siya sa guard at tinuro siya sa isang private room na walang pasyente. Pumasok siya dito. Medyo madilim. Dumiretso siya sa banyo, sa gilid ng pinto. Umihi sandali si Simon at lumabas na ng banyo nang makita niyang nasa bungad na pala ng pinto si Maylin. Oh, gumabaw. Magbabanyo ka rin? Tanong ni Simon. Sir. Niyakap kaagad nito si Simon. Oh, dahan-dahan. Medyo masakit pa ang sugat ko. Wika ni Simon. Sir, sorry po. Nakapagsabi ako ng ganun. Alam ko pong may relasyon kayo ni Melissa. Nakakahiya na po ang nasabi ko. Wika naman ni Maylin. Don't worry Maylin, ayos lang yun. Nakangiting sagot ni Simon. Tsaka sorry din po. Umigpit ang kapit ni Maylin kay Simon. Saan? Pagtataka naman ni Simon. Dito. Mariing hinalikan ni Maylin ang labi ni Simon. Gulat na gulat ang binata. Naitulak ito sa pinto ng banyo. Napahawak ang kaliwang kamay niya sa bewang ni Maylin. Mainit ang bawat halik ng dalaga sa kanya. Di nakapalag sa simula si Simon, pero hanggang sa nahawakan niya ang balikat ni Maylin. Tinulak niya ito ng bahagya at bigla ang nakalas ang pagkakahalik ng dalaga sa kanya. Sir, hindi ko na kaya. Sambit pa ni Maylin. Pero Maylin, hindi to pwede. Sagot naman ni Simon. Sir, alam ko po yun. Pero sana, mapagbigyan niyo ko kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang talaga, sir. Please, hayaan niyo kong paligayahin kayo. Siniil ulit ni Maylin ng halik si Simon. Di na binigyan ni Maylin ng pagkakataong makasagot pa si Simon dahil alam nitong tatanggi lang ito. Mahina pa ang katawan ni Simon. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Maylin. Tinungo nito ang doorknob ng silid at nilak ito kaagad. Napabuntong hininga na lamang si Simon. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya nang lumabas ang dalawa. Wala namang nangyari sa kanila sa loob ng kwarto. Panihalikan lang ang naibigay ni Simon. Sadyang pinagbigyan niya lamang si Maylin dahil uhaw ito sa pagmamahal ng isang lalaki. Sir talaga? Sige po, mauna na kayo sa labas kasi maglilinis pa ako ng sarili ko. Nakangiting wika ni Maylin. Okay, sige. Tinulungan pa ni Maylin si Simon na buksan ang pintong nakasara. Napangiti lang si Simon. Lumabas na siya ng kwarto at dumiretso sa isang bench na malapit sa pinto ng ER.
Walang ano-ano pa ay sumunod naman sa kanya si Mylene at tumabi. Nakangiti ito sa kanya. Makalipas pa ang halos isang oras ay dumating na si Melissa na tumatakbo. Nanumbalik ang realidad kay Mylene at naalala niya ulit ang kapatid niya, pati na rin ang ginawa niyang pagbaril kay Simon. Samantala, tahimik na nakauwi sina Simon at Melissa. Magkahawak kamay pa sila hanggang makapasok na sa kwarto nila. Naalala bigla ni Simon ang lihim na namagitan sa kanila ni Mylene. Umatake ang konsensya kay Simon. Gusto niyang sabihin kay Melissa ang lahat pero natatakot siyang iwan siya nito. Bagkus ay naalala niya ang nangyari sa kapatid ni Mylene. Naisip niyang pwedeng madamay si Melissa dahil dito. Melissa, sambit ni Simon. Yes, mahal. Nakangiti si Melissa. I love you. Naisagot na lamang ni Simon. Love you too. Nakangiti pa rin si Melissa at hinawakan ng kamay ni Simon. Bahagyang napangiti naman ang binata. May problema ba? Pagtataka ni Melissa. Masyado nang tumitindi ang nangyayari dito, Melissa. Pati ang kapatid ni Mylene ay nadamay na. Kasama sa hostages ang kapatid niya. Wika ni Simon. Oh my gosh, paano yan? Ayos lang ba siya? Gulat si Melissa sa narinig. Okay naman siya, pero pinangako ko sa kanyang ililigtas ko ang kapatid niya kasama ang mga hostages. Sagot naman ni Simon. Oh, that's good. Pero ikaw, are you okay? Tanong naman ni Melissa kay Simon. Okay lang ako, Melissa. Kaso nga lang, ang totoo mas nag-aalala ako sa'yo. Tugon ni Simon na may bahid ng pangamba ang muka. Bakit naman? Seryosong tanong ng dalaga. Melissa, huwag mo sanang mamasamain pero okay lang ba sa'yong bumalik ka muna sa San Vicente? Mungkahi ni Simon. Ano? Nabigla si Melissa sa sinabi ni Simon. Hayaan mong ipaliwanag ko muna sa'yo. Hindi basta-basta ang kalabang ko. Sa totoo lang, compromise na ang cover ko. Kilala na nila ako. Ang problema, kung mahuli ka rin nila. Ayokong madamay ka sa gulong ito, Melissa. Hindi ko kayang mawala ka. Paliwanag ni Simon. At hindi ko rin kayang mawalay sa iyo, Simon. Mahal kita. Alam mo ba yon? Kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan mo, gusto kong nariyan lang ako sa tabi mo. Ayokong mawalay sa iyo, Simon. Ayoko. Pagtanggi ni Melissa. Melissa, alam mo ayoko rin yun. Mahal na mahal din kita. Pero mas mahihirapan akong labanan sila kung alam kong anumang oras ay mapapahama ka. Kaya please, Melissa, umuwi ka na muna. Pinapangako ko sa'yo. Babalik ako sa'yo. Babalikan kita, Melissa. Pangako ni Simon. Yumuko si Melissa at napaluha. Niyakap ito ni Simon pero tinulak siya nito. Umiling ang ulo ng dalaga. Umupo ito sa kama at diretsong humiga. Napabuntong hininga naman si Simon. Umupo sa monoblock at humarap sa lamesa. Nag-isip at pagod pa sa matinding laban. Makalipas ang 2 araw ay hindi gaanong nag-uusap sina Melissa at Simon. Hanggang sa nagulat na lamang si Melissa sa ilang bisitang hindi niya inaasahan. Pagkalabas niya ng quarters building ay dumiretso siya sa admin office ni Simon at nakita niya sa reception area na naghihintay ang ama niyang si Mr. Hawkins at kapatid na si Chloe. Melissa! Tawag ng ama niya. Ate! Sigaw naman ni Chloe. Papa? Chloe? Nilapitan kaagad ni Melissa ang ama at kapatid. Nagyakapan sila ng mahigpit. Hindi makapaniwalang naroon sila sa kampo ni Simon. Paano niyo ako nahanap? Pagtataka ni Melissa. Sinundan lang namin ang sender address ng sulat ni Simon. God, I missed you, dear. Paliwanag ni Mr. Hawkins. I missed you too, Papa. You too, sis. Kumusta na kayo? Tanong pa ni Melissa. Ayos lang naman kami, Iha. We're doing fine. Sagot ni Mr. Hawkins. Inihimas nito ang likod ni Melissa. Ate, bumalik ka na sa bahay.
Nakakalungkot na wala ka dun. Sabat naman ni Chloe. Oh sis. Niyakap pa ulit ni Melissa ang nakababatang kapatid. Please ate. Pakiusap pa ni Chloe. Simon? Nakita ni Mr. Hawkins si Simon na napadaan sa reception area. Ngumiti ito sa pamilya Hawkins at tumango. Mr. Hawkins? Andito po pala kayo. Bahagyang nagtaka si Simon. Yes, me and my youngest daughter. Kakarating lang namin. Iho, pwede ba kita makausap sandali? Pakiusap ni Mr. Hawkins. Sige po. Tumingin pa si Simon kay Melissa bago niya pasunurin si Mr. Hawkins papasok sa opisina niya. Pumasok ang dalawa sa office ni Simon. Pinaupo kaagad niya si Mr. Hawkins sa sofa. Ano pong pag-usapan natin, sir? Magalang na tanong ni Simon matapos silang makaupo at magkaharap. Simon, I know I was a fool. Nagbulag-bulagan ako ng matagal. Pero ngayon ay ang anak ko na lang ang mahalaga sa akin. I want them to live happy and comfortably. Subalit isang bagay ang nagawa kong pagkakamali sa buhay. Inusgahan kita kaagad. Nasaktan ko ang damdamin ng anak ko. Huli na nung napagtanto ko ang lahat. I was already dealing with the devil. Isang demonyo si Joshua. Isa siyang ganid at makasariling tao. Ginahasa niya ang anak ko. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit niya tong ginagawa habang wala ako sa tabi ng anak ko. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Napakawalang kwenta kong ama kung bakit tinayaan ko pang pakasalan niya ang panganay kong si Melissa. O Diyos ko, thank goodness I was awakened. Malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Munti ka na silang maglaho sa akin. That is why right now, humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Please, I beg you Simon, patawarin mo sana ako. Naluluha pa si Mr. Hawkins habang nagsasalita. Tumayo si Simon at pinatong ang kamay sa balikat ng ama ni Melissa. It's okay sir, wala na po kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Naintindihan ko naman po kayo eh. Mahal na mahal ko si Melissa. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Kaya, sir, ako naman ang makikiusap sa inyo. Alagaan niyo po si Melissa. Huwag niyo po siyang pababayaan. Wika naman ni Simon. Anong ibig mo sabihin, Simon? Pagtataka ni Mr. Hawkins. Sir, hindi po ligtas si Melissa dito. Hindi na po ligtas ang lugar na to. Gusto ko pong dalhin niyo na si Melissa sa San Vicente. Natatakot po akong may mangyaring masama sa kanya rito. Sagot ni Simon. Of course, yes of course. Pero iho, please, mag-ingat ka rin. Mag-ingat ka. Hinawakan nito ng dalawang kamay ang palad ni Simon. Salamat sir. Mas madali ako makakapag-focus kung hindi ko naaalalahanin ang kaligtasan ni Melissa. Isang biyaya sa Diyos ang pagdating niyo rito. Dagdag pa ni Simon. Bumalik ka Simon. Alang-alang na rin sa anak kong si Melissa. Ngumiti si Simon sa mga salita ni Mr. Hawkins. Sa wakas ay natanggap na siya ng ama ng kasintahan niya. Dahil sa pakiusap ni na Mr. Hawkins at Chloe, mabilis na napapayag si Melissa na sumama sa kanyang pamilya pabalik ng San Vicente. Kinabukasan din ay bumiyahe na sila pauwi. Pasakay pa lang ng kotse ni Mr. Hawkins si Melissa ay nilapitan siya ni Simon at niyakap. Mag-ingat ka mahal. Ipangako mong babalik ka. Wika ni Melissa. Melissa, gusto kong ibigay sa ito. Kinuha ni Simon ang kwintas niya. Ang heart necklace mo? Bakit mo ibibigay sa akin yan? Di ba yan ang pampaswerte mo? Pagtataka ni Melissa. Hindi Melissa. Ikaw ang pampaswerte ko. Ibibigay ko yan sa'yo para sa isang pangakong babalik ako sa'yo. Sagot naman ni Simon. I love you Simon. Nagyakap ulit silang dalawa. Mahal din kita Melissa. Mahal na mahal. Turan pa ni Simon. Ang lalandi nyo. Ew! Sabat naman ni Chloe. Che, tumigil ka dyan Chloe ah.
Saway ni Melissa sa nakababatang kapatid. Chika lang ate. Sabay labas ng dila. Nakangiti naman si Mr. Hawkins sa kanyang mga anak. Hinalikan pa ni Melissa sa labi si Simon bago ito pumasok ng kotse. Hinatid pa ni Simon ang tingin ng kotse nang ito ay bumiyahe na hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng isang conference room sa kampo ay naglunsad ng plano ang mga opisyal ng Elite Counter-Terrorist Unit para pasukin ang kampo ng Black Triangle. Dahil nakuha na ni Simon ang lokasyon, ay mas mapapadali na ang kanilang pagligtas ng mga hostages. 3 araw na lamang at matatapos na ang palugit na ibinigay ng mga terorista. Matapos ang conference ay naghanda na din ang ilang tropa na makakasama ng batalyon na tutugis sa mga kalaban. Kasama sa operating troop si Dennis. Bok, mag-ingat ka sa taas ha. Paalala ni Simon sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, Bok. Akong bahala dyan. Kilala mo naman ako, di ba? Nakangiting sagot ni Dennis. Yan na nga ang pinag-aalala ko eh. Alam kong kumpiyansa ka sa sarili mo. Pero Bok, wag mong mamaliitin ang kalaban natin. Payo pa ni Simon. Bok, maglilitanya ka na naman ba? Talo mo pang umasta ang isang asawang pulis ah. Biro ni Dennis. Gago. Alam mo naman ang basics eh. Huwag mo lang kakalimutan. Paalala pa muli ni Simon. Reglado, boss. Sabay saludo kay Simon. Mabilis ang pagkilos ng tropa. Walang oras na sinayang. Gumawa kaagad ng briefing ang naipong squads para makapag-deploy kaagad. Ilang minuto lang ang itinagal ng briefing at natapos kaagad ito. Sumakay ng choppers ang mga tropa at dineploy na sa bundok na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga terorista. Ilang kilometro na lamang ang layo ng tropa sa objective nila. Simula nung ma-deploy sila ay todo ingat sina Dennis at ang isa pang tenyenteng si First Lieutenant Jericho Pascual, isang PMA graduate. May dala silang isang guide na kafgu at nasa harapan nito. Nakalinya ang formation nila at si Dennis ay paikot-ikot na tinitignan ang kabuuan ng unit. Sir, malapit na po tayo. Kailangan na po nating mag-ingat lalo. Wika ng matandang kafgu kay Dennis. Tinignan ni Dennis ang oras. Malapit nang maggabi. 5:30 na sa relo niya. Sumenyas ito sa mga kasamahan na iwasan na ang pag-iingay masyado. Halos gapang na lamang ang bilis ng kanilang galaw. Ang mga baril nila ay nakatutok sa kaliwat kanan. Ang mga mata ay matalas na nagmamatsyag sa paligid. Bawat hakbang ay tila kasing bigat ng dibdib nilang napakalakas ng kabog. Madilim na at ilang metro na lang ang layo nila sa sinasabing kampo. May mga burol at napakasukal ng paligid. Paakyat ang lakad nila. Inutusan ni Dennis na ibaba muna ang mga backpacks nila para mas mabilis silang makagalaw. Matapos ito'y gumapang na ang mga tropa. Naka-formation na rin sila at nagkalat sa paligid. Pinaikutan nila ang area sa ibabaw ng kampo. May nasisilayan na silang mga kubo at isang taniman ng mga saging. Naka-L formation na ang elite units at ready na. Wala pa rin silang napapansing gumagalaw. Bagay na ipinagtataka ni Dennis. First squad assault! Sigaw ni Dennis. Bumasag kaagad sa katahimikan ng gabi ang malalakas na putok ng mga matataas na kalibre ng baril ng mga SAF at sundalo. Nagiilawan ng mga baril ng mga rifles nila at kasunod ang mabilis na pag-atake ng first squad. Dire-diretso ang takbo ng squad. Napasok nila ang kampo at halos 5 kubo ang nakaharap nila. Tagos-tagos ang mga bala sa kubo. Umabot sila sa dulo ng kampo at kasunod ay ang second squad naman ang nag-assault. Dire-diretso sila sa kabilang panig rin ng kampo. Consolidate! Utos pa ni Dennis at nag-ipon ng mga elites niya sa paligid ng kampo. Oh, i-check niyo ang perimeter! Utos naman ni First Lieutenant Pascual. Pare, bakit ganun? Ang tahimik naman yata.
Tanong ni Jericho kay Dennis. 4 bags. Check nyo mga kubo. Utos pa ni Dennis at mabilis na tumakbo ang 4 na tauhan para suriin ang bawat kubo. Magkaparis nilang pinasok ang mga to. Pagkapasok ng 2 staff sa unang kubo ay may napatid silang isang string na nakatali sa isang granadang may kabit pang 6 na dinamita. Sunod-sunod na sumabog ang mga kubo at kumalat kaagad ang apoy sa paligid. Buisit! Nadali tayo! Set up to! Sigaw ni Jericho kay Dennis. Sugatan ng karamihan sa mga tropa niya at maging ang Kafgu ay nasunog ng buhay. Ang kampo kung saan nanggaling ang tropa ni na Dennis at Jericho. 20 miles ang layo nito sa brigade camp kung saan nagkakampo sina Simon. Paikot-ikot ang isang sentry sa post 1 kung saan nakabantay siya sa main gate ng kampo. Sa harap nito ay main road at masukal naman nakakuya ng nasa kabilang bahagi ng kalsada. 2 rocket ang biglang lumabas mula sa masukal na kakahuyan. Sumabog ang gate ng kampo at wasak ang post 1 kung saan naka-duty ang 2 bantay. Nagsigawan kaagad ang halos 100 terorista na nagsilabasan sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang serya ng putukan ang nangyari at nagulantang ang kampo. Napakadaming kalaban ang biglang lumabas at palapit na sa perimeter fences ng kampo. Umingay kaagad ang sirena sa loob ng kampo. Nagsitakbuhan kaagad ang isang elite units at kinuha ang mga armas nilang nasa gilid lang ng kanilang mga higaan. Kahit naka-shorts lang at hindi mga naka-uniforme, ang mga tropa ay dumiretso agad sila sa labas para sagupain ang mga kalaban. Inaaras tayo! Inaaras tayo! Maganda kayo! Sigawan ng mga SAF members. Move! 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 Sabay-sabay silang nagsikilos at sinagupa ang mga kalaban. Nasa ibabaw ng maliit na burol ang kampo at nasa ibaba ang mga kalaban. Umwesto sa mga perimeter ang mga tropa at sinagot ng putok ang mga kaaway nila. Palitan ng putok ang nangyari. Isang nakakabinging sagupaan ng grupo ni Hakubo at ng mga tropa ng gobyerno. Dumating ang 2 pickup trucks na may dalang malalaking machine guns sa likod at tinutok ito sa kampo. Halos yanigin ang paligid nang magsimulang mag-volume fire ang mga machine guns ng kalaban. Parang kulog ang lakas ng bawat putok ng mga machine guns. At sunod-sunod ang talsik ng mga basyo ng bala na animoy umuulan ng tingga. Kasabay pa nito ang mga rocket-propelled grenades. Halos lumipad sa langit ang talsik ng ilang kawawang tropa na sentro ng mga bazooka. Dahan-dahan ay napapasok na ng mga kalaban ng kampo. Samantalang ang radio man naman ng mga tropa ay nag-request na ng backup mula sa brigade ng army. Dali-daling naghanda ang mga tropa sa infantry division. Akala mo'y piyesta sa loob ng kampo nang isa-isang umilaw ang mga armored vehicles at mga military trucks. Pati mga full battle geared na mga tropa ay handa na rin at isa-isang sumakay sa mga sasakyan. Maikling briefing lang ang ibinigay ng team leaders nila dahil nauubusan na sila ng oras. Samantala, nakita naman ni Simon ang dami ng tropang nagsipwestuhan sa loob ng kampo. Standby alert na lamang sila. Inutusan naman ni Simon ang tropa niyang magpalit ng uniform to battle dress uniform kahit pa intel unit sila dahil sa banta ng terorismo. Maging si Simon ay nag-camouflage na uniform din. Nag-withdraw sila ng mga armas sa armory at naghanda na. Red alert sa buong kampo at nakapag-address na rin sila ng mensahe papuntang infantry division dahil sa biglaang pag-atake ng mga tauhan ni Hakubo. Bakit ganito? Nakapagtataka naman. Ano nangyari kina Dennis? Diyos ko, ano ba nangyayari dito ngayon? Bulong ni Simon sa sarili. Hindi niya alam na pinagsanib na puwersa na mula kay Mayor Belmonte at Commander Hakubo ang umatake sa brigade camp at kasalukuyang pinupukpok ng bala. Sa kabilang dako naman, ilang araw ang nakalipas bago maganap ang pag-atake. Matapos makabalik si Melissa sa San Vicente, ay balik ulit siya sa dating buhay niya. Pilit kinakalaban ng lungkot na nadarama. Ginugol na lamang niya ang sarili sa pag-aaral ng business dealings ng kanyang ama.
Kailangan niyang makapagtapos ng kanyang kurso at seminars para siya naman ang pumalit sa pwesto ng ama. Gabi na nang matapos ang regular seminar ni Melissa at kasalukuyan siyang lumalabas ng gusali. Diretso siya sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse niya. Tahimik ang paligid at tanging mahinang ingay ng mga sasakyan ang maririnig sa di kalayuan. Pagkalapit sa kotse ay binuksan niya to. "Hello baby." Biglang hinablot ng isang di pa nakikilalang lalaki ang kaliwang braso ni Melissa. Hinila siya nito palayo ng sasakyan. "What? No! Pakawalan mo ako!" Umalag si Melissa. Nabitawan siya ng lalaki. Napansin niyang nakabonet ito at medyo malaki ang katawan. Tumakbo si Melissa palapit sa kotse niya. "Come here you bitch!" Nahawakan ng lalaki ang buhok ni Melissa at hinila siya ulit nito. "Ow! Ow! Help! Tulong!" Sigaw ng sigaw si Melissa. "Tumigil ka kung ayaw mong butasan ko yung leeg mo!" Pananakot naman ang isa pang lalaking may bonnet din. Hawak nito ang isang mahabang punyal. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Tanong ni Melissa sa dalawang lalaki. "Remember me, Melissa?" Tinanggal ng unang lalaki ang bonnet at animoy nakakita ng multo si Melissa dahil namutla ito. "Joshua?" Gulat na gulat si Melissa. "Na-surprise ka ba, baby?" Nakangising aso si Joshua. "Paano ka nakatakas? Ano kailangan mo sa akin?" Tanong muli ni Melissa. "Ano ka mong gusto ko? Oh, you silly girl. Di mo pa ba nagigets?" Lumapit pa ito kay Melissa at sinabunutan niya to. "Oh, please, Joshua! Stop it! Nasasaktan ako!" Daing pa ni Melissa sa sakit. "Dahil sa mga kalokohan mo, kaya ako bumagsak sa ganito. Pagbabayarin ko ang papa mo sa ginawa niya sa akin. I'm going to start with you, love. Oh, yes. Sa'yo ko mag-uumpisa ng paniningil." Dahan-dahang pinasadahan nito ng isang kamay ang tiyan ni Melissa at paakyat sa kanang dibdib niya. "Hayop ka, Joshua! Demonyo ka!" Galit na pagpalag ni Melissa. "Pihadong mag-i-enjoy ang kasama ko sa gagawin namin sa'yo." Tinignan ni Joshua ang isa pang kasamang kriminal. Nakangiti din ito at may hawak pang punyal. "Simon!" Ito ang sigaw ng damdamin ni Melissa. Tanging si Simon na lamang ang maaaring makapagligtas sa kanya. Subalit malayo ang nobyo niya ngayon at sa kasalukuyan ay may kinakaharap ding panganib. Samantala, sa labas ng brigada ay medyo tahimik ang paligid. Nariyan at maririnig ang putukan ng mga baril sa di kalayuan na parang dumadagundong na bagong taon. Sa loob naman ng kampo ay nagmamasid si Simon sa paligid. May mga narinig na siyang putukan malapit sa gate ng brigade. "Pumapasok na ang Black Triangle! Pumapasok na sila!" Sigaw ng isang tropa. "Magsihanda kayo! Huwag niyong hahayaang makapasok dito mga kalaban!" Sigaw naman ni Simon sa tropang nabuo niya kasama ang intel unit. "Yes sir!" Sigawan naman ng mga tauhan niya. Sa labas ng kampo ay tumawid na sa kalsada ang daan-daang mga terorista at sa likuran nila ay naroon si Commander Jacobo. "Ngayon, magsisimula na ang aming pagbawi ng Santo Tomas. Ang lupang ito ay para sa amin lamang. Wala kaming ititirang buhay sa inyong mga tuta ng gobyerno." Bulong pa ni Jacobo habang tinitignan ng kanyang mga tauhan na nilulusob na ang brigada. "Lusob! Ubusin sila!" Sigaw ni Jacobo sa kanyang mga kasamahan. Nasa harap na sila ng brigade at meron din siyang mga tauhan na nasa kabilang bahagi ng kampo at sabay ring umaatake. Kabila ang putukan ng baril ang nagkalat sa kampo. Nasa kanya-kanyang tago ng pwesto ang mga military pulis habang kabi-kabilaan naman ang nakikita nilang mga kalaban. Kaliwat kanan ang putok ng baril at may natatamaan din silang mga terorista.
pero tila di ito nauubos sa dami. Nakangiti pa si Jacobo na tinitignan ng mga tauhan nito. Kumpiyansang mananalo sila sa laban. Bago pa kasi maganap ang marahas na pag-atake, nasa pulong noon ng mga lider ng Black Triangle sa kampo nilang tagong-tago sa kabundukan. Palo ng kamay ng isang lider sa lamesa. "Nahihibang ka na ba, Jacobo?" Anas ng isa sa mga lider ng grupo. "Magtiwala kayo sa akin mga kapatid ko. Kumpiyansa akong mananalo tayo at magagapi natin ang kalaban." Wika ni Jacobo. "Pero ang sinasabi mo ay isang kahangalan. Alam mo bang kung gaano karami sa atin ang mamamatay?" Sabat naman ng isang lider. "Mas maraming namamatay sa atin sa mga simpleng komprontasyon lamang. Hindi ba mas may kabuluhan ang ating buhay kung mamamatay tayo pero magagapi naman natin ang kalaban?" Nag-uusap-usap ang mga kasamahan ni Jacobo at siya ay nakangiti lamang. Alam niyang makukuha niya ang gusto niya. Matapos ang ilang minuto ay nagkasundo na ang grupo. "Sige, sabihin mo ang plano mo." Wika ng isang lider. "Sa ngayon ay alam na ng mga elite units ang ating kuta. Pero ito'y bitag ko sa kanila. Pupunta rito ang mga tropa nila at sigurado akong pinagplanuhan na nila yang mabuti. Pero aalis tayo rito. Ilalayo natin ang mga hostages at dadalhin sa isang safe house ni Mayor Belmonte. Maghihiwalay tayo ng 3 lupon. Ang isang grupo ay mag-aabang sa pinakamalapit na tulay sa kumpanya ng mga sundalo. Sila ang gigiba ng tulay para maantala ang backup ng mga to sa kampo ng military police. Dito naman sa kuta ay hihintayin nating dumating ang kanilang tropa at mag-iwan tayo dito ng patibong. At ako at ang natitirang 2 grupo natin ay aatake sa brigada nila na magkahiwalay na puwersa." Paliwanag pa ni Jacobo. "Paano mo matatago ang dami natin? Alam mo namang nagkalat ang kanilang mga impormante. Wala tayong suportang nakukuha sa mga sibilyan. Isang pagkakamali lang ay mawawasak ang plano mo, Jacobo." Tila hindi kumbinsido ang isang lider sa nais mangyari ni Jacobo. "Si Mayor Belmonte na ang bahala dyan. Nakapagplano na siya kung paano mapipigilan ang impormasyong hindi makarating sa mga parak na yon. At makikita nyo mga kapatid, sa dami ng mga tao natin ay sigurado kung hinding-hindi tayo matatalo. Uubusin natin sila at magtatayo tayo rito ng ating sariling pamahalaan. Kahit ilan pa ang ipadala nila ay uubusin din natin." Sagot naman ni Jacobo. "Pero Jacobo, paano naman si Teniente Perez? Si Simon, hindi ba siya magiging malaking hadlang sa ating mga plano? Natalo na niya si Titus. Alam ng ilang tao rito na magaling sa bakbakan ng parak na yon." Wika naman ng isang lider. "Natatakot ka ba sa kanya, kapatid? Sa dami natin ay walang magagawa ang Simon na yan. Isa lang siyang insektong titirisin ko pag inatake na natin ang kampo nila." Tugon ni Jacobo at kumpiyansang-kumpiyansa ito. Sa kasalukuyang tagpo sa San Vicente, hawak-hawak na ni Joshua sa braso si Melissa at nasa harap naman ng dalagang kasama ni Joshua na takas rin. Walang tao sa paligid at medyo madilim pa. Mabilis ang paghinga ni Melissa na akala mo ay naiihi ito. Paglapit pa lang ng kasama ni Joshua ay mabilis niya itong sinipa sa bayag. Napahawak ito sa nalamog na bayag. Siniko rin ni Melissa si Joshua pero nakasalag ito. Subalit kinabig ni Melissa ang braso niya at nakawala siya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kotse niya. Nagmamadaling binuksan to. "Saklolo! Saklolo!" Sigaw ng sigaw ito subalit walang nakakarinig. "Halika rito! Ang ina ka!" Naabutan siya ni Joshua at hinila palabas ng kotse. Nahawakan naman ni Melissa ang bag niya at nahulog ito sa simento. Nagkalat ang mga gamit niya. Nakita ni Melissa ang isang maliit na nail cutter. Pinulot niya to at mabilis na nilabas ang maliit na blade at sinaksak si Joshua sa braso. "Ah! Fuck!" Napamura si Joshua sa sakit. Hinampas ni Joshua ng kamay sa mukha si Melissa. Sa lakas nito ay natumba si Melissa at tila nahihilo. Nakita naman ni Joshua ang mga gamit ni Melissa na nagkalat sa simento at may napansin siyang isang strip.
Pregnancy test strip ito at nakitang nagpositibo si Melissa. Ano to ha? Kaya mo ko hiniwalayan dahil gusto mo sa ibang lalaki ka magpabuntis? You're fucking pregnant! Tanga talaga! Nanggagalaiti ang mga bagang ni Joshua sa galit. Sinipa ni Joshua ang mukha ni Melissa at tumalsik ang dugo mula sa ilong niya papunta sa simento. Gumapang ng dahan-dahan si Melissa. Mabigat ang katawan at medyo nahihirapang huminga dahil sa dugong bumabara sa ilong niya. Wag! Please! Joshua! Inapakan ni Joshua ang ulo ni Melissa. Nakadapa ito sa simento at hinahawakan ng paa ni Joshua. Hindi mo ako pinagbibigyan dati. At ngayon iniwan mo ako at sumama sa ibang lalaki para doon magpabuntis. Ngayon, dahil sinaktan mo ang puso ko, ipapatikim ko sa iyo ang pait na hindi mo pa nararanasan. Hinawakan ng maigi ng kasama ni Joshua ang mga kamay ni Melissa at dinaga ng tuhod sa likod ng babae. Habang pumwesto naman si Joshua sa may puwet ni Melissa at gamit ang kutsilyo ng kasama ay pinunit ang pantalon ng dalaga. Nagpupumiglas si Melissa. Wag! Stop! Joshua, no! Lumantad ang underwear ni Melissa. Umbok na umbok ang kanyang puwet. Di rin pinakawalan ni Joshua at pinunit rin ang panty ni Melissa. Nagmamadali itong binuksan ng zipper at lumabas ang mahaba nitong baston tsaka itinutok sa tatahaking direksyon. Wag! Please! Joshua! Maawa ka! Iyak ng iyak si Melissa. Nagustuhan din naman to ng sister mo eh. Panay ungol nga siya sa akin nun eh. Now, I'm gonna make you scream, baby. Tila demonyong nakangisi si Joshua. Hayop ka! Demonyo ka! Sinimulan ng bayuhin ni Joshua si Melissa. Hinawakan ng ulo ng dalaga at todo hataw ang ginawa ng manyakis na lalaki. Tama na! Tama na! Please, Joshua! Panay pagtanggi at iyak lang ang nagawa ni Melissa. Wala itong kalaban-laban sa dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Di naglaon ay pumikit na lang si Melissa at tinanggap na lang ang nakatadhanang mangyari sa kanya. Nakapikit lang siya at isang lalaki lamang ang nasa isipan niya. Si Simon, ang lalaking inalaya niya ng buhay at pagmamahal na walang wakas. Napangiti naman ng manyak na lalaki nang mapansing hindi kumikibo si Melissa. Alam ko namang magugustuhan mo rin to eh. May pagtanggi-tanggi ka pang nalalaman. Wika pa ni Joshua habang patuloy sa panggagahasa kay Melissa. Biglang nagising ang ulirat ni Melissa at sumigaw ng malakas. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Melissa at pilit ng laban, pero masakit at malakas ang pagkakahawak sa kanya ng kasama ni Joshua. Hoy! Isang boses ng lalaki ang narinig ni na Joshua at nakitang dalawang pulis ang napadaan sa lugar. Sumugod ang kasama ni Joshua sa pulis gamit ang kutsilyo nito. Binaril ito kaagad ng isang pulis. Ikaw! Taas ang kamay at lumayo ka sa babaeng yan! Tinutok rin ng isa pang pulis ang baril kay Joshua. Nakita ni Joshua ang punyal nitong hawak kanina at mabilis itong pinulot tsaka tinutok sa batok ni Melissa. Papatayin ko siya kapag nagpaputo kayo. I swear to God. Inablot ni Joshua si Melissa at pinatayo para gawing hostage. Pero nakatsyempo ang babae at sinuntok ang matigas pang baston ni Joshua. Oh! Napahawak ito sa bayag at mabilis na umiwas si Melissa. Tad-tad ng bala si Joshua at bumulagta sa sementong aspalto. Oh my gosh! Iyak ng iyak naman si Melissa. Mabilis siyang tinulungan ng dalawang pulis. Tuloy pa rin ang sagupaan ng mga elite units at ng tropa ni Commander Jacobo. Dahil kakaunti lang ang mga tropang naiwan sa kampo,
ay hindi magawang lupigin ang dami ng kalabang pumapaligid sa kanila. Bantayan niyo ang bawat sulok! Huwag niyong hayaang makalapit sila! Sigaw ng isang officer ng mga parak. Kaliwat kanan ang pinagbabaril nila. Hindi umaatras ang mga kalaban. Sir! Nakunta ko na ang division! May coming tayong reinforcement, sir! Sigaw ng isang radioman sa officer nila. Okay, good. Men, hold your line. May darating tayong mga kasamahan. Huwag nating hahayaang makapasok ang mga yan. Wika ng officer. Sir, yes sir! Tila nabuhayan ng loob ang tropa at nadagdagan ng kanilang moral. Sa iisang bagay na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, pagdating ng reinforcement ay siguradong may liligtas na sila. Sa kabila naman, sa intel unit ay pinakalat na ni Simon ang mga tauhan niya. Maging siya ay naghanda ng kanyang mga baril at pumunta na rin sa front lines. Custom ang M16 rifle ni Simon at may scope ito. Pagdating niya sa isang post ay pinuntirya niya kaagad ang ilang mga kalaban na nakausli sa pinagtataguan. Nakalawit ang mga bayag niyo, mga gunggong! Sigaw ni Simon. Tigi-isang bala ang tumama sa ulo ng mga kalaban. Kitang-kita ito ng mga kasamahan ni Simon. Huwag kayong magpapadala sa takot! Lumabang kayo! Sigaw pa ulit ni Simon. Pinagbabaril niya ulit ang mga kalaban. Sumalpak ang sunod-sunod na bala ng mga machine guns ng tropa. Nagsidapaan ang mga kalaban at napilitang gumapang. Walang tatayo! Gapang! Gapangin niyo sila! Hindi na yan makakalaban kung makalapit tayo! Sigaw pa ni Jacobo sa mga kasamahan nito. Suminyas ito at naglabas ng mga bazookas at mga mortars. Open fire! Sigaw pa ni Jacobo. Sunod-sunod na rockets at grenades mula sa bazooka at mortar ang pinakawalan ng mga terorista. Dapa! Sigaw naman ni Simon. Nagsidapaan ang mga kasamahan niya. Hanimoy impyerno ang loob ng kampo nang balutin ito ng bola ng apoy mula sa mga pasabog ni na Commander Jacobo. Return fire! Return fire! Utos pa ulit ni Simon. Tumayo ang mga tropa at sumagot ulit ng putok. Hindi sumuko ang grupo ni Simon at nakipagpalitan pa rin sila ng putok habang may lumilipad na mga bomba. Medic! Sigaw naman sa di kalayuan ng may nasugatang mga kasamahan. Tumakbo ang ilang first aiders at medics para tulungang ilayo ang mga sugatan sa firing field. Subalit may mga crosshairs na nakatutok sa ulo ng mga medics na nakatayo. Umalingaw-ngaw ang putok mula sa mga snipers ng kalaban at wasak ang mga ulo ng mga medic na tutulong sana sa sugatang tropa. Nakita naman ito ni Simon. Snipers! 12 o'clock! Tinuturo ni Simon ang pwesto ng mga snipers. Pinasabog ng mga M203 ang pwesto ng mga snipers. Tinamaan ng 2 pero nakatakas naman ang natitirang 4 na snipers. Lumabas ang mga snipers rin ng tropa ni Simon at 3 sila. Pumwesto rin sa mga tagong lugar at nakasuot pa ng dark green suit para di makita. Hinanap at sinunda ng mga galaw ng kalaban para mahanap ang snipers. Sa kabilang bahagi naman ay hinahanap naman ng snipers si Simon. Inutusan ni Jacobo na iprioridad ng snipers ang ulo ni Simon. Nakatutok ang mga crosshairs ng snipers sa pinagtataguan ni Simon. Natatakpan nito ng ilang sandbags. Nakatihaya si Simon sa lupa at naghihintay. Nakita ni Simon ang isang helmet at pinulot niya to. Snipers, standby ah! Wika ni Simon at dahan-dahang inangat ang helmet. Nakita ito ng kalabang sniper at umalabit. Talsik ang helmet sa kamay ni Simon. Nakita kaagad ng sniper troopers ang pwesto ng kalaban at binaril to. 2 putok ang pinakawalan ng tropa. Sabog ang ulo ng 2 snipers na kalaban. Sumagot naman ang putok ang mga natirang kalabang snipers pero nakatago na ang mga troopers. Lusubin nyo! Sigaw naman ni Commander Jacobo. Nagsigawan ng mga tumayong terorista at nag-a-assault paakyat ng burol kung nasaan ang brigade camp. Pero pinaulanan sila ng bala ng mga tropa at marami sa kanila ang natumba. Sa kabilang dako, 30 kilometro mula sa brigade camp,
Isang company soldiers ng Infantry Division ang papunta sa brigade. Napadaan sila sa isang tulay subalit huminto ang mga sasakyan dahil nakita nilang putol ang tulay. Pinasabog na pala ito ng mga terorista bago pa simulan ang plano nilang lusubin ang mga kampo. "Sir, wala tayong madadaanan." Wika pa ng driver ng isang armor sa tinyenteng kasama niya. Sa isang burol naman na madilim ay may 2 terorista ang sumisilip at nakita ang armor na nakatambay sa dulo ng tulay. Naglabas ng bazooka ang 2 terorista. Lumabas bigla ang 2 rockets mula sa burol. "RPG!" Sigaw ng sundalong nasa unang armored vehicle. Sabog ang unang armored vehicle ng mga sundalo. Matapos pasabugin nito ay tumakas kaagad ang 2 terorista kasama ang nakatagong tropa. Sumakay sa nakatago nilang motor at umalis. Samantala, tumakbo ang isang terorista palapit kay Jacobo. "Commander, nasakop na natin ang batalyon nila. Ito ang sumuko sa atin at nakuha natin ang maraming baril at bala nila." Balita pa ng tauhan ni Jacobo. "Magaling. Sige, sabihin mong pugutan ng ulo ang mga sumukong yon. Hindi natin kailangan ng hostages. May mga hostages pa tayo. Ubusin silang lahat at walang ititirang buhay." Mautoridad na utos ni Jacobo. "Masusunod po, Commander." Sabay kumaripas ng takbo ang tauhan ni Jacobo. "Wala na kayong magagawa pa, Simon. Wala na kayong takas. Isolated ko na ang mga darating niyong kasama. Walang tulong na darating sa inyo. Hindi rin lalabas sa mga helicopters niyo dahil madilim pa rin. Uubusin namin kayo dito. At kung mabuhay ka pa, Simon, ay ako na mismo ang personal na pupugot ng ulo mo." Bulong pa ni Jacobo. Sa loob naman ng kampo ay lumapit ang radioman sa Brigadier General. "Sir, hindi na makakarating ng reinforcements. Naambush sila at wasak ang tulay na dadaanan sana nila. May isa pang daanan pero mapapalayo sila at baka umaga na kung makarating." Wika pa ng tauhan niya. "Diyos ko, paano na to?" Bulong naman ng general. Ininform ng commander ang lahat ng mga officers na nasa loob ng brigade kasama na si Simon. Isang masamang balita para sa mga tropa to at tila bumigat ang kanilang dibdib nang malamang wala nang darating na tulong. Kailangan na lamang nilang makasurvive ng gabi para pagdating ng reinforcements ay maililigtas na sila. "Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mga mandirigma tayo. Mga tagapagtanggol tayo ng bansa. Nakasalalay sa atin ang buhay ng mga inosenteng mamamayan ng Santo Tomas. Laban lang mga kasama! Lumaban kayo para makabalik kayo sa inyong mga pamilya. Huwag nating hahayaang manalo ang mga teroristang yan!" Sigaw pa ni Simon sa mga kasamahan niya. "Tayo ang makabagong mandirigma. Tayo ang military police. Tayo ang kumakain ng bakal. Wala tayong aatrasan. Patay kung patay! Para sa bayan!" Tila nabuhayan ng loob ang buong tropa sa sinabing yun ni Simon. Napataas ni Simon ang moral ng mga tropang nalugmok sa digmaan. Bumalik sa pwesto ang mga tropa at lumaban. Lumaban para sa kanilang mga buhay. Nakapasok na ang ilang terorista sa kampo. Harap-harapan na ang barilan. May ilang nataga ng itak ng mga kalaban at ang ilan naman ay sumagot ng bala. Kanya-kanyang patayan. Kabila ang banatan. Unti-unti ay napapaatras nila ang mga kalaban. Unti-unti ay di makapasok ang mga tauhan ni Jacobo. Hanggang sa maklear kaagad ng mga tropa ang brigade at napaatras papunta sa labas ang ilan pang kalaban na nagtangkang pumasok sa kanila. "Ano kayo ngayon?" Pagmamayabang ng ilang parak sa mga kalaban. "Wala pala kayo sa amin eh!" Sigaw pa ng isa. "Ano? Pumasok kayo!" Paghahamon pa ng ilan. "Commander Jacobo, maraming nalaga sa tropa natin. Ano nang gagawin natin? Baka maubos tayo." Balita ng tauhan ni Jacobo. "Mga hangal, tawagin niyo mga kasamahan nating nasa Infantry Division. Papuntahin sila dito." Utos ni Jacobo sa tauhan nito. Sa kabilang dako,
Naabutan naman ni na Mr. Hawkins at Chloe si Melissa sa himpilan ng pulisya. May towel na ito at pinalitan ng pantalong pinunit. Niyakap ni Mr. Hawkins ang anak ng mahigpit. Iyak ng iyak naman si Chloe. Dito ipinaliwanag ng mga pulis ang buong pangyayari. Ang gagong yon. Salamat naman at patay na siya. Sagot pa ng galit na si Mr. Hawkins. Papa, pwede na ba tayong umuwi? Wika naman ni Melissa. Yes, Melissa. Let's go home na. Tugon ni Mr. Hawkins. Papa, my car. Naiwan ko yun sa parking lot. Wika pa ni Melissa. Ma'am, ako na pong bahala sa kotse nyo. Daanan na lang po natin at ako na ang magmamaneho. Saad pa ng isa sa pulis na sumaklolo kay Melissa. Napangiti ang dalaga at tila nabighani naman ng pulis sa kagandahan niya. Thank you, Mr. Naputo lang sasabihin ni Melissa nang sumagot kaagad ang pulis. Sergeant Major Padilla po, ma'am. Nakipagkamayang binatang pulis kay Melissa. Papa, sila palang dalawang nagligtas sa akin kanina kay Joshua. Sabay turo kay Sargento Padilla at kasama nitong pulis. Oh, I see. Salamat sa tulong niyo sa anak ko, Mr. Padilla. At ano na nga ang pangalan mo, iho? Nakipagkamay si Mr. Hawkins kay Marlon at sa kasama nitong pulis. I'm Sergeant John Legaspi po, sir. Nice to meet you po. Nakangiting wika nito. Yes, Mr. Legaspi. Salamat sa inyong dalawa. Sagot naman ni Mr. Hawkins. Dinaanan muna nila ang kotse ni Melissa at sina Padilla at Legaspi na ang nagmaneho ng kotse, pabalik ng bahay ni na Mr. Hawkins. Pagdating nila ay bumaba sila at nagpasalamat pa ulit si Melissa sa dalawang pulis. Panay ngiti naman ang dalawa at di mapakali dahil nabibighani sila kay Melissa. Bago pa pumasok si Melissa sa bahay ay tinawag siya ni Marlon. Ma'am, sandali po. Mukhang naiwan niyo po ito. Binigay ni Marlon ang kwintas na heart pendant. Nagulat si Melissa dahil di niya napansing natanggal pala sa kanya ito. Saan mo to nakita? Tanong pa ni Melissa. Napulot ko po sa ilalim ng kotse niyo kanina. Sagot naman ni Marlon. Thank you. Nakangiting wika ni Melissa. Walang anuman, ma'am. Sige po, tutuloy na kami. Paalam ni na Marlon. Hinawakan naman ni Melissa ang kwintas ng mahigpit at naalala si Simon. Medyo mabigat ang dibdib ni Melissa na hindi niya mawari. Nanginginig ang mga kamay at paa niya. Simon. Bulong pa ni Melissa. Sa Santo Tomas, nakita naman ng telescope ng isang sniper ang dalawang paparating na armored vehicle. Sir, may armor paparating. Tignan nyo. Binigay ang teleskopyo at nakita rin ito ni Simon. Sir, ligtas na tayo. Dumating ng maagang reinforcements. Tuwang-tuwa pa ang tauhan. Nakita ni Simon na huminto sa daan ng armored. Bakit hindi sila inaatake ng mga kalaban? Pagtataka ni Simon, napansin niyang gumalaw ang launchers ng armor at tumutok sa kanila. Inutuban kaagad si Simon. Dapa! Dumapa kayo! Sigaw ni Simon sa mga kasamahan niya. Isang serye ng rockets ang lumabas sa mga armored vehicles at papunta sa kampo. Sunod-sunod na pasabog ang tumama sa kampo. Kasunod pa nito ang ingay ng mga baril ng kalaban at mga machine guns nila. Sir, bakit tayo tinitira ng mga armors natin? Pagtataka rin ng tauhan ni Simon. Naagaw na ng mga kalaban ng mga sasakyan natin. Huwag kayong magpapalupig! Lumaban tayo! Sigaw ni Simon sa mga kasamahan. Nagsigawan naman ang buong tropa. Umalingaw-ngaw ulit ang putok ng mga matataas na kalibre ng baril. Sige, laban! Walang susuko! Walang susuko! Nakisabay naman ng sigaw ang general at paikot-ikot sa front lines. Tinamaan ng sniper bullet sa dibdib ang general at natumba ito. Medic! Natamaan si sir!
Sigaw ni Simon. Medic! Sigaw sila ng sigaw pero wala nang medics na dumating. Ubus na ang kanilang kasamahang marunong mag-first aid. Tumakbo ang isang sarhento at tinakpan ng towel ang dibdib ng general para pigilan ang pagdurugo. Walang susuko. Laban lang. Tumatagas na ang dugo sa bibig ng general at hinang-hina na ito. Sir! Gumising kayo, sir! Sigaw ng sarhento. Tinamaan sa ulo ang sarhento at sabog ang bumbunan niya. Snipers! 3 o'clock! Sigaw naman ni Simon. Hinanap ng sniper troopers ang kalaban na bumaril sa sarhento nila. Ngunit hindi niya ito makita. Nakapagtago ito ng maayos sa mga sanga ng puno. Tumira pa ulit ang mga armors na nasa kamay na ng terorista. Tapa! Malakas na sigaw ni Simon. Marami pa ang nalagas sa mga elite units. Iilan na lamang silang natitira. Kapansin-pansing tumigil sa paglusob ang mga terorista. Naghihintay at nagtatago naman ang mga tropa dahil sa snipers ng kalaban. Hanggang sa may narinig silang boses mula sa isang megaphone. Mga hunghang! Makinig kayo. Ubus na ang kasama ninyo sa batalyon. Pinugutan na namin sila ng ulo. Huwag na kayo lumaban pa. Sumuko na lang kayo at nangangako kaming bubuhayin namin kayo. Sigaw ng isang tauhan ni Hakubo at nakangiti ito na halatang nagsisinungaling. Inuulit ko, sumuko na kayo. Napapaligiran na namin kayo. Wala na kayong takas. Walang darating na tulong sa inyo. Kaya bumaba na kayo dyan at iwan ang mga baril nyo. Dagdag pa nito. Sa loob ng kampo, sininyasan naman ni Simon ang snipers nila. Tumango naman ito. Nakangiti lang si Simon at sumilip mula sa sandbag. Kita niyang nakatayo ang teroristang may hawak ng megaphone. Nagsalita itong muli. Mga hunghang! Sumo! Naputol bigla ang sasabihin ng lalaking terorista. Akala mong watermelon na sumabog ang ulo ng terorista nang barilin ito ng snipers ni na Simon. Putak ka ng putak, ingay mong hinayupa ka. Bulong ni Simon, tsaka nag-reload ng baril. Tinignan ni Hakubo ang mga kasamahan nito at sumenyas siya. Tumango naman ang mga to. Nag-chant isa-isa ang mga terorista. Animoy nagdarasal ang mga to. Maging ang mga sandata nila ay inaangat. Walang takot at lumabas sa mga lungga nila. Dahan-dahang naglakad papunta sa kampo. Men! Fix bayonet! Ready for close quarter combat! Utos pa ni Simon. Tanging siya na lamang ang natitirang officer na nagko-command sa kampo. Lusob! Yeah! Sabay na lumusob ang mga terorista at nagpaputok sa itaas. Bumanat rin ang mga tropa sa isang pinagbabarilang mga kalaban. Wala nang atrasan. Nakasalalay na sa Diyos ang buhay nila. Palapit ng palapit ang mga kalaban. Hanggang makaakyat na sila at sinira ang gate ng kampo. Dumiretso rin ang armor na wala ng rockets pero ginamit itong shield ng mga kalaban. Pinaputukan ni Simon ang gulong ng sasakyan. Napunta ito sa isang kanal at tumagilid. Pinasabog ito ng ilang granada. Umikot naman ang pangalawang armored at tinadtad ng machine gun ang pinagtataguan ni na Simon. Dahan-dahang napapaatras papunta sa likod ng brigade ang mga tropang kakaunti na lamang. Nagsitago sila sa mga maliliit na gusali. Tuluyang nakapasok ang mga kalaban. Maging si Hakubo ay nagpasya na ring lumapit sa kampo. Tinamaan ng isang sniper ng troopers sa ulo at napatay ito. Tumakbo naman papasok sa isang barracks ang natitirang sniper ng tropa. Samantalang nagbago ng pinagtataguan ng dalawa pang snipers ni Hakubo para hanapin si Simon. Nakapagtago sa loob ng admin building si Simon at pinagbabaril ang mga nakikitang terorista. Ubos ang magazines niya sa kakaputok at tinapon niya na ito. Hinugot ang dual handgun saka nagbago ng
pero di nila makakita si Simon. Nasa itaas ng kisame ito at ginulat ang mga kalaban tsaka pinagbabaril. Samantala, sa labas naman ay patuloy sa pag-hold ng linya ang mga tropa. Ayaw nilang makamaneuver ang mga kalabang terorista pero iniisa-isa sila ng 2 snipers ni Jacobo. Maraming napabagsak ang mga asintadong snipers. Ang sniper naman na tropa ay nakita ang isa sa mga snipers ng kalaban. Pinuntirya niya ito at tinamaan sa kamay. Lumabas ito sa pinagtataguan pero di na ito pinatakas pa at binaril sa ulo ng sniper. Ngayon ay tig-isang snipers na lang ang natitira sa magkabilang grupo. "Ubusin sila! Walang ititira!" Sigaw pa ng mga terorista. "Walang susuko! Patay kung patay!" Sigaw din ng mga magigiting na military police. Magkalapit na ang laban. May ilang nagsusuntukan, ang iba nagsasaksakan ng itak at bayoneta. May mga natagang tropa at may mga nasaksak namang mga terorista. Unti-unti ay nagkakaubusan na sila pero mas marami pa ring mga kalaban. Animoy nasa loob sila ng pelikulang Mista. Pasado 5:00 na ng madaling araw. Halos lumiliwanag na rin. Nakikita na ang mga tao. Ang usok mula sa nasusunog na mga gusali at kagamitan ay kitang-kita na. Pero patuloy pa rin ang bakbakan ng 2 grupo. Halos 1 platoon na lamang ang mga tropa. Ang sniper trooper ay wala nang mapagtaguan at nahuli ng mga terorista. Pinagpilahang taga-tagain ito ng mga kalaban at luray-luray ang katawan ng sniper nang ito ay tantanan ng mga walang pusong terorista. Si Simon naman ay palipat-lipat ng mapagtataguan. Hindi ito matamaan ng mga kalaban. Kaliwat ka ng pinagbabaril ni Simon ang mga makitang terorista. Nag-dive pa ito papasok sa bintana at mabilis na pinagbabaril ang mga tao sa loob. Umulot ng granada tsaka tinapon sa mga kalaban sa labas. Tumakbo palabas at sinipa ang nakitang terorista sa muka. Binaril niya ito ng mabuwal sa lupa. Kinuha ang machine gun nito at tinutok sa mga natitirang kalaban sa paligid. "Yeah!" Sigaw ni Simon. Panay talsik ng mga basyo ng machine gun sa paligid. Umulan ng bala sa mga miyembro ng Black Triangle. Inubos ni Simon ang 1 belt ng bala ng hawak na K3 machine gun, subalit nakita siya ng sniper ni Jacobo. Tinamaan sa kanang balikat si Simon. Mabilis itong nagtago at tinakpan ang sugat niya. Pinulot ang 1 Armalite tsaka pumasok sa 1 gusali. Nakita na siya ng mga kalaban at pinalibutan ito. Pinaulanan ng bala ang gusaling pinagtataguan ni Simon. Nakadapa lang siya habang nagtatalsikan ng mga sementong nagbitak sa pader. Maging ang mga salamin ng bintana ay nabasag na rin. Gapang ng gapang si Simon palayo. Nagkasugat-sugat na siya dahil sa mga debris na tumatalsik. Nagulat na lang ang mga kalaban nang makitang may lumabas na 2 granada mula sa gusali. Nagsitalsikan ng mga tauhan ni Jacobo pero hindi pa rin ito nauubos. Sinipa ni Simon ang pinto at lumabas siya. Gamit ang Armalite ay pinagbabaril pa niya ang mga nakitang nagkakalat na terorista. Nagtago ang mga to. Nakipagpalitan ng putok kay Simon. Nagtago rin si Simon. "Simon! Nag-iisa ka na lang! Sumuko ka na! Wala ka na mga kasama!" Sigaw pa ni Jacobo. Hinihingal si Simon at tinignan ang sugat niya sa balikat. Tinunit niya ang uniforme at tinali sa sugat. Nag-reload din siya ng Armalite. "Jacobo! Kahit mag-isa na lang ako, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas rito ng buhay!" Sigaw rin ni Simon. "Tuluyan ka na nga sigurong nawala sa katinungan, Simon! Sige! Paputukan yan!" Maotoridad na utos ni Jacobo. Sari-saring putok ang dumiretso sa pader na pinagtataguan ni Simon. Nakangiti pa ang mga ito at tila minamaliit ang nag-iisang elite units ng brigada. "Ah!
Lumabas bigla si Simon at pinuntirya ang mga makitang terorista at nag-sidestep itong pumasok sa kabilang gusali. Sa dami ng kalaban ay tinamaan rin si Simon sa paa pero ilan na rin ang napatumba niya. Dahan-dahang sumugod ang mga kalaban sa gusali at walang hintong pinaputukan si Simon. Hanggang sa mag-reload ang ilan sa kanila at si Simon naman ang sumagot. Namataan ulit ang mga kasama ni Jacobo. Nalalagasan na siya ng mga tao. Mga kapatid, itapon niyo lahat ng granada niyo at pasabugin ang pinagtataguan ng tinyenteng yan! Utos ni Jacobo. Binunot ng mga ito ang mga granada tsaka pinaghahagis sa gusali. Animoy umulan ng granada sa loob ng gusali. Putang ina! Nagpasalubong pa ang mga gago. Paika-ika si Simon na lumabas sa backdoor. Sumabog ang buong gusali sa dami ng granada. Nakiramdam ang mga tauhan ni Jacobo at dahan-dahang lumapit sa nawasak na gusali. Mga unggoy! Nandito ako! Isa-isang binaril ni Simon gamit ang pistol niya ang mga tauhan ni Commander Jacobo. Dalawa ang sumugod kay Simon hawak ang mga itak. Tumaga ang isa pero nakaiwas si Simon at binaril ito sa muka. Ang isa naman ay sumaksak pero nakaiwas ulit ang sugatang si Simon at binaril sa leeg ang kaaway. Tatlo pang may itak ang sumugod kay Simon. Pero binaril ni Simon sa tiyan ng isa at naubos na ang bala niya. Kahit may sugat ang paa niya ay sinipa niya ang pangalawang kalaban. Ang pangatlo naman ay nasalo ni Simon ang itak nito at mabilis na kinabig ang kamay at nasaksak ng kalaban ang sarili nito. Hinugot ni Simon ang itak tsaka tinaga naman ang natumbang terorista na sinipa niya. Tinamaan ang itak na hawak ni Simon nang barilin ni Jacobo at tumalsik ito. Dumapa si Simon tsaka pumulot ng baril. Sabay hinila ang patay na teroristang ginamit niyang body shield. Pinaputukan niya ang mga lumalapit na mga kalaban. Tinadtad ng bala ang bangkay na teroristang ginamit ni Simon na pananggalan at lumampas ang ilang bala na tumama na sa katawan ni Simon. Napatayo si Simon at tila nanghihina na. Sumugod ang isa pang may itak. Sinalag ni Simon ang kamay at binaril ang lalaki sa ulo. Isang bala mula sa sniper ang tumama sa tiyan ni Simon. Napaluhod si Simon. Wala na siyang takas kina Jacobo. Isa kang hangal, Simon. Hinding-hindi mo kami kaya! Wika ni Jacobo na nakatayo na sa harapan ni Simon. Nakaluhod na si Simon kay Jacobo. Duguan ang katawan. Nakaberde na t-shirt na may nakataling damit sa kanang balikat at camouflage na pants at combat boots. Pero halos naliligo na ito ng dugo. Dumura ng dugo si Simon. Kahit kailan, hinding-hindi ka magtatagumpay, Jacobo. Matapang na wika ni Simon. Hangal! Tinutok ni Jacobo ang baril sa katawan ni Simon. Tinadtad nito ng bala ang katawan ni Simon. Dahan-dahang bumagsak ang magiting na mandirigma sa lupa at nabitawan ng isang granada. Nagulat dito si Jacobo. Tumalsik pareho sina Simon at Jacobo. Subalit mas matindi ang pinsalang tinamo ni Jacobo dahil nasa paanan niya mismo sumabog ang granada at nagkalasog-lasog ang katawan nito. Si Simon naman ay wasak ang isang paa at dugo ang nakahandusay sa lupa na ilang metro ang layo sa pinagsabugan. Tulala ito. Dilatang mga matang nakatingala sa langit. Mahinang-mahina ang pulso. Iisang bagay lang ang nasa isip niya. Ang mukha ng pinakamamahal niyang babae. Melissa. Halos pabulong na boses ni Simon at ito na ang huling salitang nabitawan niya. Huminto na sa pagtibok ang puso ni Simon at tuluyan na itong pumanaw. Nagbunyi naman ang mga terorista. Namatay naman ang kanilang leader na si Jacobo at kahit nagtagumpay sila sa kampanya laban sa gobyerno, hindi rin ito nagtagal. Dahil mula sa pinagsikatan ng araw ay makikita ang anino ng hukbong panghimpapawid. Maririnig ang tunog ng malalakas na kumpas ng propellers nito.
Mga helicopters at daladala ang mga bala ng katarungan. Mula sa ere ay dumaan ang 4 na choppers at umulan ng bala sa mga nagkakalat na terorista. Kanya-kanyang takbuhan palabas ng brigada ang mga demonyong tauhan ni Jacobo. Subalit sa ibaba ng kampo ay sakto ring paglabas ng hukbo ni Dennis na siyang sumalubong sa mga patakas na kalaban. "Fire at will!" Utos ni Dennis sa mga tauhan. Napasayaw ng bala ang mga kalaban. Nagpanik at nagtangkang bumaril pero hindi na nakaporma pa. Maging ang huling sniper ni Jacobo ay kanina pa palang patay na ginilitan ng leeg. Matapos mawala ang usok ng digmaan ay tumambadang daan-daang bangkay sa paligid. Nagkalat ang mga tropa para maghanap ng survivors pero bigo silang may makitang gumagalaw. Pagpasok ni Dennis ay nakita niya sa bandang gitna ng kampo ang katawan ni Simon. Nakatihaya ito at duguan. "Bok! Bok! Bok! Gumising ka! Bok!" Hinawakan at pinuhat pa ni Dennis si Simon tsaka pinahiga sa hita niya. Pero kahit anong uga niya sa matalik na kaibigan ay hindi na ito gumalaw pa. "Simon! Simon!" Hindi mapigilan ni Dennis ang mapaluha ng makitang patay na ang kaibigang si Simon. Ang natatanging kaibigang pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay at kapatid na akong ituring. Subalit huli na siyang nakarating. Hindi na niya naabutan pa si Simon na buhay. "Kapatid ko!" Halos mapaos si Dennis sa lakas ng sigaw. Nanginginig sa galit. Gustong pagbayarin si Jacobo at ang mga tao na nasa likod ng pag-ataking ito. Mula naman sa malaking puno na natatakpan ng mga sanga at halamanan, nakatayo ang mandirigmang ninuno at nakatingin ito sa pinagbagsak ang parte ng katawan ni Jacobo. Bumigkas ng itim na mahika ang necromancerong si Dimos. "Elemi, tivat, el hadin demonios." Maya-maya ay hinigop na ng lupa ang parte at laman ng katawan ni Jacobo. Nawala na lang ito na parang lumubog sa balabnaw na kumunoy. Ilang araw ang nakalipas, nayanigang buong bansa sa madugong sagupaan ng military police, sundalo at ng Black Triangle. Dahil sa pagkabigo ng operasyon ni Commander Jacobo, ay maingat na pinakawalan ni Mayor Belmonte ang mga bihag at iniwan ng mga ito sa gubat na siya namang nasagip ng tropa ni Dennis. Nagbigay ng address ang presidente ng Pilipinas para sa lahat ng magigiting na mandirigmang namatay sa madugong digmaan. Isang malalim na pagsaludo at respeto ang inialay ng buong bansa sa mga tropang nagbuwis ng buhay para proteksyonan ang kalayaan ng mga mamamayan. Samantala, nawala ng malay si Melissa nang mabalitaang hindi nakaligtas si Simon sa pag-atake. Na-hospitalize ito at pinag-iingat ng doktor dahil siya ay nagdadalang tao. Araw-araw ay iyak ng iyak si Melissa sa kanyang higaan. Hawak-hawak niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng minamahal niyang si Simon. Isang araw ay bumisita sa kanya si Dennis. Niyakap ni Melissa ng mahigpit ang lalaki. Kinamusta naman ni Dennis si Melissa. "Kamusta ka na, Melissa?" Tanong ni Dennis. "Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong mo, Dennis." Sagot ni Melissa. "Humihingi ako ng kapatawaran sa iyo, Melissa. Bigo akong mailigtas siya." Malungkot na saad ni Dennis. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dennis. Alam kong ginawa mo ang lahat para ma-accomplish ang misyon mo. Wala kang pagkukulang." Uwi ka naman ni Melissa. "Ibibigay ko sa ito, Melissa, ang Medal of Honor ni Simon. Ayaw tanggapin ng pamilya niya dahil gusto nilang manatiling buhay sa puso nila si Simon. Kaya binibigay ko to sa iyo dahil ito ang magpapatunay sa kabayanihang pinamalas ni Simon." Tinanggap ni Melissa ang medalya. Dinikit ito sa kwintas na bigay sa kanya ni Simon. Napansin naman ito ni Dennis at ngumiti ito kay Melissa dahil alam nitong galing ito sa kanyang kaibigan. Biglang may kumatok at pinagbuksan nito ni Mr. Hawkins.
nakita niya si Marlon Padilla na may dalang bulaklak at kasama nito sa likod si John Legaspi. "Ah, Sarge Padilla, napabisita kayo?" tanong ni Melissa. "Come in, iho." Wika naman ni Mr. Hawkins. Tumayo si Dennis at tinignan ng dalawang pulis. Ito po Ma'am Melissa. Bulaklak po para sa inyo." Sabay abot ni Marlon ang bulaklak kay Melissa. Thanks. Napadaan kayo?" Kasunod na tanong ni Melissa. "Actually po sinamahan ko lang tong partner ko kasi buntis po ang asawa niya. Mag-isang buwan na, kaso medyo masama ang pakiramdam kaya naisugot dito ng partner ko sa ospital." Sagot naman ni Marlon. Wow! Congratulations, Sarge Legaspi!" Nakangiting sambit ni Melissa. "Thank you, ma'am." Ngumiti rin si Legaspi. Sige po, alis na po kami. Pasensya na po sa abala." Napakamot pa si Marlon ng ulo at nahihiyang lumabas kasama ang partner nito. Napailing lang ng ulo si Dennis. Tila matalas ang titig sa dalawang pulis. "Sino mga yun? Ang lalakas pa ng loob na pumasok rito." Tanong ni Dennis. Naku, pagpasensyahan mo na sila, Dennis. Actually, utang ko sa kanila ang buhay ko. Muntik na kasi akong gahasain noon ni Joshua, buti nailigtas nila ako. Paliwanag naman ni Melissa. Oo, narinig ko nga. Nako, pasalamat ang hayop na Joshua na yon at hindi nabutan ni Boksimon. Kundi sabog-sabog ang mukha nun. Wika pa ni Dennis. Wala na rin si Joshua, Dennis. Kaya relax ka lang. Bahagyang nakangiti si Melissa at inamoy ang mga bulaklak. Bueno, alis na muna ako, Melissa. Sir Hawkins, tutuloy na po ako. Paalam ni Dennis sa mag-ama. Okay, iho. Stay safe. Uminto si Dennis sa pinto at humarap kay Melissa. Melissa, pinapangako ko sa iyong bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Simon. Pangako yan. Sabay ngumiti ng bahagya si Dennis. Okay Dennis, salamat. Tumango naman si Dennis bago lumabas ng silid. Pagkalipas ng isang buwan, sa isang resort sa San Vicente, nag-e-enjoy ang pamilya ni Mayor Belmonte sa resort. Nagbakasyon dito ang mayor at nagpapalamig dahil medyo mainit pa rin ang issue tungkol sa nangyari sa Santo Tomas. Abala ito sa pakikipagkwentuhan sa asawa at mga pinsan nang may isang lalaking lumapit sa kanila at may fedora hat at dark glasses. Napahinto sa pag-uusap ang mga kasama ni Belmonte. Mayor Belmonte, wika ng lalaki. Anong kailangan mo? Tanong ni Mayor. Biglang bumunot ng caliber 45 ang lalaki tsaka tinutok sa Mayor. Para kay Simon. Sagot ng lalaki. Dito na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nagsigawan ng mga pamilya ni Mayor. Burdado na ng bala ang dibdib ni Mayor. Mabilis namang nakatakas ang di pa nakikilalang lalaki. Sumakay ito sa motor at pinaharurot. Naiwang traumatized ang pamilya ni Mayor Belmonte. Huli na nang makarating ang guard ng resort. Umuungol si Melissa. Sige pa po, ire pa! Wika ng midwife. Isa pang malakas na ire at narinig na ni Melissa ang iyak ng sanggol niya. Iyak ng iyak ang bagong sanggol ni Melissa. Lalaki po ang anak niyo, Miss Hawkins. Congratulations! Pagbati ng doktor na may hawak ng sanggol ni Melissa. Ano po gusto niyo ipangalan sa baby? Tanong naman ng nurse na assistant. Nurse, wag mo munang kunin ang pangalan. Wika pa ng midwife. Okay lang po. Gusto kong ipangalan sa baby ko. Napaisip sandali si Melissa at naalala ang heart pendant na kwintas. Tinanong pa ni Melissa noon kung ano ang tawag ni Simon sa kwintas niya. Sumagot lang si Simon na swerte sa kanya ito at sana ito ang maging pangalan ng magiging anak niya balang araw. Ano pong name ng baby, ma'am? Tanong pa ulit ng nurse. Nathaniel. Yan ang gusto kong maging pangalan ng anak ko. Wika ni Melissa. Okay po, ma'am. At
at sinulat na nito sa chart ang pangalang Nathaniel. Dahil gusto ni Melissa na manahin ng anak niya ang pangalan ni Simon, ay nilegalize niya ang pangalan ng anak niya bilang si Nathaniel Manalo. Ang kaisa-isang anak ng huling mandirigmang walang takot na hinarap ang napakaraming kalabang terorista. Ang batang nakatakdang humarap sa pinakamalakas na alagad ng dilim. Inaruga at pinalaki ni Melissa ang anak niyang si Nathaniel. Isang makulit at bibong bata. Kuhang-kuha nito ang anyo ng yumaong ama, gwapo at moreno. Maging ang ngiti at tawa ng batang si Nathaniel ay manang-mana sa ama. Pero nakuha naman nito ang kinis ng kutis at mga mata sa inang ubod ng ganda. Sa mga lumipas na panahon ay naging mapaglaro ang tadhana. Naging masugid na manliligaw ni Melissa si Marlon Padilla at dahil pursigido ito ay napasagot nito si Melissa. Umabot ng 2 taon ang relasyon nila bago pa sila nagpasyang magpakasal at lumipat na sa San Nicolas. Kasabay nila ang paglipat rin ni Sarge Legaspi dahil pareho silang na-assign sa SNPD. Alam ni Padilla ang pinagdaanan ni Melissa at kung sino ang ama ni Nathaniel. Malugod na tinanggap ito ni Marlon at tinuring na sariling anak si Nathaniel. Ilang beses bumisita si Marlon sa puntod ni Simon sa libingan ng mga bayani at taimtim na kinausap ang unang nagpatibok ng puso ni Melissa. Nangangako itong mamahalin si Melissa at poprotektahan si Nathaniel. Nagkaroon din ng 2 anak si Melissa mula kay Marlon. Nasa elementarya na si Nathaniel nang una niyang masilayan ang napakagandang batang babae na daladala ni Sargento Legaspi nang sila ay bumisita sa bahay ni Padilla. "Anong pangalan mo?" tanong ni Nathaniel sa batang babae. "Bea. Beatrice, ikaw?" Balik tanong naman ng bata. Nauutal si Nathaniel at tila nahihiya. "Ano ba yung pangalan mo? Bakit Nat?" Napahagik-gik ang batang si Beatrice. "Oh, mukhang nagkakasundo na kayo ah." Pansin naman ni Marlon sa mga bata. "Ninong, bakit po? Nat pangalan ng anak nyo." Panay hagik-gik si Beatrice. "Hindi! Nathaniel ang pangalan ko ah." Sabat naman ng batang si Nathaniel. "Ayoko nga. Gusto ko Nathan o pwedeng Nathan ang pangalan mo." Biro naman ni Beatrice. Napakamot na lang ng ulo si Nathaniel. "Hello guys!" Isang boses ng lalaki mula sa labas ng pinto at nakita siya ng 2 amang pulis at ni Melissa na naghuhugas ng mga plato. "Parin Dennis! Pasok! Pasok!" Bati ni Marlon kay Dennis. Nakipagkamay ito sa kanya at pumasok naman si Dennis. Sa paglipas ng panahon ay naging malapit na ang loob ni Dennis sa naging asawa ni Melissa. "Hello po, Ninong!" Takbo ni Nathaniel kay Dennis. "Wow! Ang laki-laki mo na! Kumusta naman ang paboritong inaanak ko ha? Babe ka ba?" Tanong ng nakangiting si Dennis. "Opo." Sagot naman ni Nathaniel. "Oh, Dennis, kumain ka muna. May niluto na ako dyan." Bati naman ni Melissa. Napangiti naman si Dennis sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas pero hindi pa rin kumukupas ang ganda ni Melissa. "Kumusta, Melissa?" Wika ni Dennis. "Ito, okay naman. Kakagaling lang dito kanina ni Papa eh." Tugon naman ni Melissa. "Ayaw nga pala, may babalita ako sa'yo." Sabay pakita ng kamay na may singsing. "May asawa ka na? Wow! Congratulations, Dennis! Akala ko di ka na mag-aasawa eh." Biro pa ni Melissa. "Engaged pa lang ako no?" Sabay tawa ni Dennis. "At sino namang babae ang minalas na mapapangasawa mo?" Biro pa ulit ni Melissa. "Grabe ka naman. Naalala mo pa ba si Mylene?" Wika pa ni Dennis. Si Sarge Gumabaw? Oo, naalala ko pa. Siya bang mapapangasawa mo?"
Alam ko matapang yun eh. Lagot ka. Kantsaw pa ni Melissa. Yun na nga eh. Wala na akong takas dito. Napakamot sa ulo si Dennis. Oy, ayus-ayusin mo yan. Tama ng pambababae mo. Kundi, bala nga habol sa'yo. Babala ni Melissa at nakangiti ito. Ano ka ba? Nagbago na ako, Melissa. Nagbago na ako. Tsaka may anak na rin kami ni Mylene bago pa kami kasal. Nasorpresa si Melissa sa pag-amin ni Dennis. Wow! Congrats, Dennis! Sa wakas, tatay ka na rin. Nakangiti ulit si Melissa. Sa dinami-rami ng pait na kanilang hinarap, sa kahuli-hulian ay naging masaya pa rin ang katapusan. Maraming buhay ang nagbago dahil na rin sa mga sakripisyo ng mga walang takot na magbuwis ng buhay. At ang pagbabagong ito ay siyang uukit sa darating na kinabukasan. Lahat ng bagay ay may panimula. Mga bagay na sa kasalukuyan ay may sariling papel. Mapapaisip ka at mapapatanong kung bakit ganito. Saan ba ito nagmula? Paano ba ito nagsimula? Si Nathaniel Manalo ay tinaguri ang pinakamalakas na Master of Sutra sa buong kasaysayan ng magical at supernatural powers. Subalit saan ba siya nagmula at nagsimula? Ang mga kasagutan sa mga katanungang yan ay nagsimula sa paglalakbay ni Nathaniel. 2 araw matapos ang paglalayas ni Nathaniel sa kanilang bahay. Isang binatilyong umibig ng lubos, isang pusong nasaktan, isang katotohanang kanyang natuklasan. Binigo siya ng kanyang iniibig. Pinili ni Beatrice Legaspi ang isang lalaking hindi karapat-dapat na umangkin ng kanyang puso't pagkatao. Dahil dito, minabuti ni Nathaniel ang umalis at lumayo. Nawala ng direksyon ang buhay niya. Isang buwan siyang naglakbay at sa kanyang paglalayas ay napunta siya sa isang lugar na kung saan namumugad ang mga nilalang. Mga nilalang na halang ang mga bituka at walang pakialam sa nararamdaman ng kapwa. Isang buwan ang nakalipas ay makikitang magkasama sina Nathaniel at Junard sa labas ng nightclub. Sigurado ka ba dito? Tanong ng binatilyong si Nathaniel kay Junard habang nakatago sila sa loob ng sasakyan sa harapan ng isang nightclub. May mga kasama din silang nakatago sa lugar. Natatakot ka ba? Pinapaalala ko lang sa'yo, Nathaniel. Mahirap makuha ang tiwala ng boss ko. Kapag nakita niyang may dedikasyon ka sa trabaho, maaari ka niyang papasukin sa grupo. Pamilya ang turingan namin dito, Nathaniel. Kaya tumaasa akong makukuha mo rin ang tiwala ni boss. Sagot naman ni Junard. Nakangiti ito. Sa isang signal, sabay na lumabas sina Nathaniel at ilang kasamahan nila papunta sa nightclub. Nang mapansin ng bouncer ang dami nila ay wala itong magawa kundi ang papasukin sila habang nakapagilid naman ang ilang customers na nakapila sa labas dahil sa takot. Pagpasok ng grupo ay sumalubong sa kanila ang isang techno beat at sayawan ng magkakahalong mga tao. May ilang platforms sa loob at sumasayaw ang mga nakabikini at topless na mga babae. Habang patuloy ang kasayahan ay gumuguhit sa dim lights ang ilang disco beams. Hinanap ng grupo ang may-ari ng establishmento. Lumapit sa kanilang manager at hinarap si Junard. Magandang gabi sa inyo. Ako si Louie. Wika ng manager. Yeah, wala akong pake. Nasaan ang mataba mong boss? Halatang nabastos si Louie pero nanatili itong nakangiti. Sinubukan nitong kontrolin ang sitwasyon. Ang tabas talaga ng dila mo, bata. Ayaw kang makita ni boss. Sagot ng manager pero mas lalo lamang uminit ang sitwasyon dahil humugot ng baril si Junard at tinutok ito kay Louie. Hindi kita inuutusan. Wika ni Junard. Naghanda na rin ang grupo niya. Tama na yan! Bumaba mula sa hagdan ang matabang boss ni Louie. May kasama itong mga armadong bodyguards. Uli ka na naman magbayad! Sambit ni Junard sa matabang inchik. Wala kang makukuha sa akin, Junard. Maangas na sagot ng may-ari ng nightclub.
Alam mong hindi yan magugustuhan ni boss kapag nabalitaan niya yan, Mr. Lau. Babala ni Junard. Lumapit si Mr. Lau kay Junard at nanlilisik ang mga mata nito. Sabihin mo kay Mr. Tang, hindi na siya ang boss sa lungsod na to. Sabay talikod ni Mr. Lau kay Junard. Ilang hakbang pa lang ito ay biglang binaril ni Junard sa likod si Mr. Lau. Nagkaputukan kaagad ang magkabilang grupo at nagsimulang magsitakbuhan ng mga customers at mga tauhan ng nightclub. Agad nakapagtago si Nathaniel habang nakikipagbarilan nito. Ilan sa mga kasamahan niya ang napatay kaagad. Sumagot ng mga putok si Nathaniel at may mga tinamaan din ito. Nagsimula namang maglaban sina Louie at Junard. Nagtagisan ng mga ito ng martial arts. Palitan ang mga suntok at sipa ng dalawa sa gitna ng barilan. Tinamaan si Junard ng ligaw na bala sa hita matapos siyang masapak sa pisngi ni Louie. Napadura ng dugo si Louie pero tinutok nito ang baril kay Junard. Tinamaan sa dibdib si Nathaniel nang siya mismo ang sumangga ng bala para maproteksyonan si Junard. Sinagot naman nito at pinagbabaril ni Junard si Louie hanggang sa mamatay. Bata! Gumising ka! Gising! Nagulat si Junard sa ginawa ni Nathaniel. Tinapik niya ang pisngi ni Nathaniel pero nawawalan na ito ng malay. Junard, paparating na mga parak. Bumatsi na tayo. Iwan mo na siya! Wika ng isang kasamahan nila. Hindi! Tulungan mo ako dito! Utos ni Junard. Ilang oras din ang nakalipas at nagising si Nathaniel sa isang kama sa loob ng penthouse ng Bubble Gang. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Nakangiti si Junard na sinalubong ang pag-upo ni Nathaniel. May mga benda ito sa hita at si Nathaniel naman ay may benda sa dibdib. Nathaniel, mabutit nagkamalay ka na. Uwi ka naman ni Mr. Tang, 35 years old na gang leader ng Bubble Gang. Nakasuot ito ng maputing suit at nakabrush up ang buhok. Nakipagkamay ito kay Nathaniel habang umunguya ng bubble gum. Boss, hindi nakapagsalita si Nathaniel sa sakit ng katawan niya. Formal akong nagpapasalamat sa iyo dahil sinagip mo ang buhay ng pinsan ko. Kundi dahil sa ginawa mo, malamang pinaglalamayan na namin siya ngayon. Dagdag ni Mr. Tang. Walang anuman boss, sumusunod lang ako sa utos. Sagot naman ni Nathaniel. Mausay kung ganon. Yan ang gusto kong marinig sa mga bata ko. Kita mo siya, Junard. May potensyal ang batang to. Sabi pa ni Mr. Tang. Alam ko boss, talagang maasahan natin siya. Tugon naman ni Junard. Sinampal ni Mr. Tang si Junard sa muka at nagulat ito sa nangyari. Bakit? Gulat na tanong ni Junard. Bakit? Sira ulo ka ba? Pinaslang mo si Mr. Lau sa harap ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kalaking perang utang ng baboy na yon? Galit na sagot ni Mr. Tang. Pero boss, minaliit ka ni Mr. Lau. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Katuwiran naman ni Junard. Pwede bang gamitin mo naman ang utak mo kahit minsan? Kaya kong harapin si Mr. Lau. Ang gusto ko lang malaman kung mababayaran ba niya ako at kung nasa panig ko pa rin siya. Pero anong ginawa mo? Nagasik ka ng kahangalan. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Tignan mo ang resulta ng ginawa mo. Sugatan ka at marami sa mga tao ko napatay. Galit na sermon ni Mr. Tang. I'm sorry boss, hindi na maulit. Wika ni Junard. Of course! Dapat lang. Magpinsan tayo, Junard. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi magiging sapat ang dugong nakakonekta sa atin kapag binigo mo ako ulit. Sabay alis ni Mr. Tang at iniwang tulala si Junard. Makaraan ng ilang araw, patuloy pa rin sa pakikisama si Nathaniel kay Junard kahit puro iligal ang mga lakad nito at gawain. Gusto pa niyang mabuhay. Hindi na dapat tayo mabigo sa operasyong to. Ayokong mabigo sa pinsan ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw ni Junard sa kanyang mga kasama sa loob ng isang van papunta sa isang secluded na lugar sa Bangkok. Tumango sa kanya ang mga kasamahan at isa na dito si Nathaniel.
May dala silang ilang rockets na ide-deliver nila sa isang warlord sa Thailand. Ang mga rockets na ito ay pinagkatiwala sa kanila ni Mr. Tang para dalhin at para rin makabawi sila sa nangyari sa nightclub. Hey, tumabi si Junard kay Nathaniel. Nakifist bump pa ito sa binatilyo sabay ngiti. Tumango naman si Nathaniel at hinahawakan ng dibdib niya. Nakasuot ito ng jacket na may hoodie. Kumusta pakiramdam mo? Tanong ni Junard. Ayos lang naman. Sagot ni Nathaniel. Well, malamig ngayon dito. Kaya kailangan mo nang tiisin. Tsaka kapag natapos naman tayo dito, tsak gaganda rin ang posisyon mo sa grupo. Wika pa ni Junard. Tama ka. Tugon naman ni Nathaniel. Nilalamig ka na ba? Ngiti pa muli ni Junard. Medyo lang. Pero kaya ko pa naman. Ngumiti din si Nathaniel. Yan ang gusto ko sa'yo, Nathaniel. Hindi ka sumusuko. Magpakatatag ka lang. Nasa likod mo lang ako. Wika naman ni Junard. Huminto ang van sa madamong bahagi kung saan sinalubong sila ng isang truck ng mga bandido na tagasunod ng warlord. Lumabas ng van sina Junard at Nathaniel kasama ang ibang bodyguards at lumapit din sa kanila ang kukuha ng mga rockets. Isang lalaking negro na may dalang rifle ang lumapit. Sa likod naman nito ay ilang mga armado ring lalaki. Late na kayo! Wika ng Pinoy na negro. Mabuti ng late kaysa maligaw. Pasensya na, na-traffic lang kami. Pero nandito na ang pasalubong namin sa inyo. Gusto mo i-check? Ngiti ni Junard sa negro. Pinasunod ni Junard ang mga buyers at dumiretso sila sa likod ng van kung saan bumukas ang pinto. Sa loob ay 4 na crates na naglalaman ng mga rockets. Sinuri ito ng mga kasamahan ng negro at tila satisfied naman sila sa nakita. Ibinigay naman nila ang ilang maleta ng pera kay Junard. Pakisabi sa boss mo, salamat sa pag-aatid. Wika pa ng negro. Wala naman, Igan. Sagot naman ni Junard. Biglang tinamaan ng sniper rifle sa ulo ang negro na ikinagulat naman ni Junard. Bumanat ng automatic rifle sa mga kasamahan ng negro at nagkaroon ng putukan. Buisit! Sipat na tayo! Sigaw ni Junard. Isa-isang tinamaan ng sniper ang sino mang makita nito. Pawang sa magkabilang grupo ang tinamaan. Napatago naman si Nathaniel habang nakikipagputukan. Ano nang gagawin natin, Junard? Tanong ni Nathaniel. Tapos na tayo sa transaksyon. Kailangan na nating umalis. Kuvera mo ko. Tumango si Nathaniel at pinagbabaril niya ng rifle ang sino mang makita sa mga tauhan ng warlord. Nakita ng sniper sa kanyang sight si Nathaniel. Tinutukan kaagad dito sa ulo pero napansin nito si Junard na nasa likod at tumatakas. Isang bala sa leeg ni Junard ang tumama at bumagsak ito sa lupa habang hawak ang leeg niya. Junard! Junard! Nilapitan nito ni Nathaniel. Nalulunod na ito sa sariling dugo. Hindi nagtagal ang buhay ni Junard habang hawak siya ni Nathaniel. Sumabog bigla ang kanilang van at tumilapon si Nathaniel papunta sa isa sa mga crates ng rocket. Gumapang siya palayo dahil sa takot na pwedeng sumabog ang rockets kapag natamaan nito. Nakita niya ang kakahuyan, ilang metro ang layo sa kanya. Nagsigawan naman ng ilang mga kalalakihan at ang mga tauhan ng warlord. Isang lalaking nakasuot ng mask at bodysuit ang umatake sa kanila ng harapan. Pinagbabaril nito ang makitang kalaban. Maging ang nabubuhay pang kasamahan ni Nathaniel ay hindi rin nakatakas. Mabilis at masyadong bihasa ang lalaking ito. Hindi ito nakilala ni Nathaniel pero alam niyang kasamahan nito ng sniper na umambush sa kanila. Ilang minuto pa at si Nathaniel na lang at isa pang bandido ang natitirang buhay. Nakita siya ng lalaki at nagsimulang lumapit ito sa kanya. Hinawakan ni Nathaniel ang handgun niya at tinutok ito sa lalaki. Pagyewang-gewang pa ang kamay niya dahil nangihina siya. Pinaputok niya ang baril at nagulat ang lalaking asasin. Napalingon nito sa likod at nakitang binaril ni Nathaniel ang isa sa bandido na natitira pa.